to purchase a land worth 2.5 billion pesos. Hindi lang rental po ang kinikita ninyo doon. Aba, sa 7 hectares, 70,000 square meters times 500, that's 35 million. Hindi ka kikita ng bilyon doon. Tatanda ka na lang tatanda, hindi ka kikita ng bilyon. But the fact that you're able to buy... Wini-withdraw mo yung iyong signing of waiver. Why? Nung time na nangako po ako or nagsabi ako ng yes sa inyo is yung time na wala pa po akong kaso. As of now, I have 87 cases po. Ano ba totoo dito, Mr. Dennis Cunanan? Your Honors, we will stand by our statement that we didn't get that. Sabi mo, binigay mo kay Dennis Cunanan yung pera. Now, you're telling us again, bago na naman na you're just a witness. So you're lying. Just for the record, Mr. Chairman. Dalawa na yan. Thank you. Pag pangatlo, baka mapilitan ako that I will move to cite you again in contempt. Kahit sabihin mo pa po, hindi mo pera from Chen. But still, you represent Lucky South 99 and Pagcor to settle that account. That's on record. At pag dinay mo, you're lying na. Hindi po. Bakit hindi? Nagbayad lang po ako at nag-present para sa Lucky South 99. Ayun yung problema. Pero po, okay lang po magsalita po? I'm sorry. We cannot allow this kind of attitude from Ms. Ong. Allow the members to finish their question, okay? Masyado kang pa-cute eh. Wala kang school na pinag-aralan o doon ka nag-aral sa China, hindi sa Manila? Kick-out student po ako. Kick-out ka. Magaling. I mean, ngayon lang ako nakakita ng hindi nag-aral at kick-out na magaling sumugot sa hearing na ito. Ang mga kausap mo, mga congressman, pero ang galing mong sumagot, ang galing mo kami paikutin dito. Mukhang matinding balitaktakan to ah. Panoorin natin ang buong highlights video. Ikaw ay naging personal translator na Duan Renyu. Wu pala. Hindi po ba? Pwede din po. Ha? Pwede din po. Ay, hindi pwedeng sagot mo pwede din po. You became the translator, personal translator of the big boss of Lucky South 19, Mr. Duan Renwu. Yes or no? Yes. Hindi naman mahirap sagutin yung Duan. Naging palagi kang kasama ni Mr. Duan Renwu. Hindi po ba? Yes po, nung una. So, naging constant companion ka ni Duan Renwu. Hindi po ba? If needed lang naman. Not always. Dahil palagi kang kasama, personal translator, kaya hindi marunong magsalita ng Tagalog yung sa Duan Renwu, sa dami ng transaksyon, totoo po ba ikaw ay tumira doon sa bahay o kung saan nakatira si Duan Renwu? Yes po. Saan po yun? Saan po yung tinirahan yung bahay na kasama niyo si Duan Renwu? Nung una po, kung saan po yung office. I think since then, since pumunta na ako doon na po ako nakatira. But sometimes umuwi din naman po ako sa Binondo. So 2019 ka nagsimula magtrabaho kay Duan Renwu, hindi po ba? Yes po. Okay, so 2019 magkasama na kayo, doon ka tumira. Sino po ba ang kasama ninyo sa tirahan ni Duan Renwu? Kami lang. Kayo lang, dalawa. Sa bahay po. Sa bahay nga. Meron po kaming staff po. Isang bahay po, pero hindi po lagi magkasama. May sariling lakad po siya. May sariling lakad din po ako. You're living in one roof. You are a woman. Duan Renwu sa man. Ang tanong ko po, wala ba kayong relasyon ni Mr. Duan Renwu? Wala po. Kasi alam mo, na yung mga kasama mo sa trabaho dito, na nakausap namin, nauna po si Stephanie sa inyo, Mascareñas, magtrabaho, hindi po ba? Pero pagdating ho ninyo, you became very close to Duan Renwu.
And eventually, si Stephanie Mascareñas, medyo naalis, hindi po ba? Pagpasok nyo, after a few months, nawala na si Stephanie. Hindi po totoo yan. Alam niya po sa sarili niyan. Well, anyway, that's a word of yours against hers, no? But anyway, yun ang tinestify niya dito. Ngayon, pagkawala ni Stephanie, Mascareñas, you started to become powerful dun sa Lucky South 99. Naging confidante ka ni Mr. Duan Renew to the point na ginawa kang incorporator, to the point na ginawa kang yung mga cheque nilagay na sa mga pangalan mo, to the point na ikaw na po ang nagdidesisyon ng mga lahat ng galaw, lahat ng mga gawain doon sa Lucky South 99, hindi po ba? Correction lang po. Nag-invest din po ako doon. Naglabas po ako ng money for that po. Magkano naman po ang ininvest ninyo doon? Pwedeng hindi ko po sabihin. Medyo, it's private po eh. Pagpalagay po natin, ballpark figure lang, nasa 1 million, nasa 100 million, nasa 500 Pwedeng hindi ko po million. sabihin. So ilang porsyento po kayo doon? Saan po? Which company po? Yung Lucky South 99. Yung Lucky South 99, nung una, maliit lang po. Pero po, again, hindi po ako naging incorporator po ng Lucky South. So anyway, dun sa investment mo, Yes po. paano ho ang, kasi investment yan. Yes. A person invests in a business, ang objective ay para kumita. So I'm sure na almost 5 to 6 years, doon ka sa Lucky South 99, sabi mo nag-invest ka, so gaano ang dividendo ninyo or yung income mo nung doon sa investment mo, ilang beses ka binibigyan sa isang taon? Pwedeng hindi ko muna i-disclose po yan. Well, but we have to Pasensya assume, na po. we have to assume that you were earning a substantial amount because yung operations ng Lucky South 99 ay napakalaki, no? In fact, the assets, everything malaki po. Dito po tayo sa meron nung ni-raid sa Porac, Pampanga na yung mansion complex. Alam nyo yun, di ba? Yes yung po. merong mga villas, yung may lake, tapos may villa sa gitna. Yes po. As per record po, lumalabas yata na sa inyo po yun. Opo. Lahat ng investment namin, lahat ng kinita po namin nasa Pilipinas po. Hindi, tinatanong ko lang. Sige, wala na. Tinatanong ko lang, sa iyo yun, gano'ng kalaki po yun? Opo. I think 3 hectares po. 3 2 hectares. to 3 hectares. Sa tingin mo, magkano na ang halaga nun? Sa assessment ng ibang ahensya po, nagkakahalaga po ng 2.5 billion pesos ho yun. 2.5 billion pesos. Napakalaking halaga for a 24-year-old. Is heavily involved in the operations of Lucky South 99. The fact that her name appears in the several documents, the fact that she has amassed several billions of pesos of properties just shows that she is really part owner of Lucky South 99. Hindi po ba? Again, nagpapaupa lamang po kami at wala na po. Maliban sa paupa, wala po akong kinalaman sa Lucky South 99 or any POGO or operational ng POGO po. Okay, doon po tayo kasi, Mr. Chair, nagpapaupa lang kayo sa Lucky South 99. Opo. Magkano bang upa ng Lucky South 99? 500 per square meter. Ilang square meters yon? Yung sa office, I think, nasa 7 hectares. 7 hectares? Pwede ko po i-double check. That's the land area. Kung 7 hectares, 7... Pero yung mismong, i-check ko po para sigurado. Ano yung 500 per square meter? Every month ba yun o yearly? Per month. Per month.
Aba, sa 7 hectares, 70,000 square meters times 500, that's 35 million. Ido-double check ko po kung gaano kalaki po yung building mismo. Hindi, yun ang sinabi mo. So you're, Opo, yung lot 35 yung million. lot po is 7 hectares po. Kayo I pa think- ba may-ari nun, nung 7 hectares na yon? Hindi po. Sa Cruz family po. Paano ikaw, bakit ikaw ang nagpaparenta nun? Sa Cruz family pala yun. Meron po kaming kontrata na may nangyari lang po. Pero as of now, hindi pa po siya sa amin. So ano ang kontrata ni Sasa nakasaad doon sa kontrata ninyo? Contract to sell po. Kaso nagkaroon lang ng konting problema. Ayun po yung hinahawakan ni... Contract to sell. Yes po. Ayun po yung hinahawakan ni... So, ilan taong ka nagpaparenta niyang lupa na yun na 7 hectares? Ilan taon? Bali, nag-start po siya sa maliit na... Bali, may phase 1, phase 2, phase 3 po siya. After kumita ng phase 1 po, tsaka lang binild yung phase 2. Tapos after kumita ng phase 2, tsaka lang nag-build yung phase 3 po. Okay. Opo. Yung lupa, Lahat po yan mache-check yung po. lupa kay Cruz family, pero yung kontrata ng lease, yung lease contract, sa'yo, it's between you and Lucky South 99. Ganun Yes. po ba? Ngayon, binabayaran ka ng Lucky South 99 ng rental. Binibigyan mo ba yung Cruz family? Nag-i-installment po kami. Ang usapan po namin with their father, si Roberto Cruz, installment po ang lupa. Pero hanggang ngayon, di pa nyo nababayaran. Nagkaroon lang ng konting problema. Ayun po yung kasong hinahawakan ni Attorney Harry Roque po. Alam mo, kasi Opo. sa tingin ko lang at saka sa isipan ng mga tao dito, hindi po kami naniniwala na hindi ka involved dun sa Lucky South 99. Kasi kung nagpaparenta lang po kayo ng lupa, hindi ka kikita ng bilyon doon. Tatanda ka na lang tatanda, hindi ka kikita ng bilyon. But the fact that you're able to purchase a land worth 2.5 billion pesos, hindi lang rental po ang kinikita ninyo doon. You are part owner and probably meron ka talagang dividendo doon. Yung lupa pa ba sa mansion na complex, nasa pangalan mo? Nasa pangalan po ng corporation po. Na pag-aari mo? Opo. Upon interpellation, I sincerely believe that Cassie Ong is withholding information regarding the operations of Lucky South 99, and I certainly believe that Miss Cassandra Ong is heavily involved. Sabi mo, ang business nyo ay hindi pogo, tama? Yes po. At real estate, tama? Yes po. At kayo ang gumawa ng mga buildings, Yes tama? po. Magkano ang cost ng building na ginawa nyo? Pwede ko i-double check po. So, yung pinagawa nyo yun, sinong kasosyo mo dyan? Lahat ng name po sa corporation except kay Xiang Tan. Okay, kasi dun sa incorporator ng Lucky South 99, kasama dito si Mr. Silang tatlo, tatlo sila. Yan, si Mr. Chua, si Mr. I can't see your name. Yeah, Mr. Linsangan, kasama ba sila sa investor? Hindi ko po sila kilala. Kasi sabi mo, yung incorporator ng Lucky South 99, sa records na hawak namin, sila ay isa sa mga may-ari ng Lucky South 99. Ang alam ko po, ang may-ari po ng Lucky South 99 is yung nangungupa po dati sa amin. Tapos ngayon siya na yung owner, si Mr. Cheng. Chinese. Yes. Chinese, Gonna update you po sa pangalan. Ilan total number of buildings doon sa area? 40 plus. 40 plus buildings. Opo. At hindi pa kasama yung mga mansions. Kasama na po siya sa... Kasama siya doon sa 40 plus buildings? Opo, iba po yung sinasabi ni Mr. Chair na mansion na sa Porac and iba po yung sa
office po. Okay. Mr. Chair, lahat ng pera po namin is galing po sa hard-earned money po namin. Sa Pilipinas din po. Sa Pilipinas? Again, yung lupa po namin is installment po. Hindi po namin fully paid ang lupa. Yung perang ginamit nyo pagpatayo ng mga building, saan galing yung pera na yun? Yung part ko is tawag dito, sa mom ko. Ah, mami mo. Yung part ko po. So, Yes. ang mami mo ay may business. Ano lang po, wholesale. Wholesale. Opo, Ng Chinese po kami. Wholesale ng Ng mga iba-ibang product. parang goods coming from China, ganon. Yes Kasama. po. So, ibig sabihin, dahil dun sa negosyo ng mother mo, nag-invest ang mother mo tsaka ikaw. No po, wala na po nung time na yun, wala na po yung mother ko. Pero yung pera ng mother mo, na kanino? Nasa akin po. Ilang kayo magkapatid? Dalawa po. Dalawa. So, yung mas matanda ka. Opo. Okay. Kasi, mahiwaga yung saan galing yung pera, pinagpatayo ng building, sabi mo, sa'yo, sa side ng mother mo. Yung mga kasama mo, saan kaya galing yung kanilang perang ininvest dyan? Pwede ko po i-double check. Hindi ko po sigurado. Sige, kasi po, Mr. Chair, hindi ko naman po talaga alam kung paano po. If you're gonna ask me po right now, hindi ko po ma-explain sa inyo. Yung bang pera nila galing sa abroad? Hindi ko po alam. Yung bang pera nila ay galing sa negosyo nila rito? Hindi ko po talaga alam. Hindi ko po masagot kasi hindi ko po talaga alam eh. Parang ikaw, investor. Kaya tinasabi mo, yung mga incorporators ng Lucky South. Incorporator sila ng Lucky South eh. Base sa dokumento na hawak namin, sila ay mga dating incorporator. Basta, ang alam ko po, ang may-ari ng Lucky South, si Mr. Cheng. I'm gonna give you his full details once na ma-call ko po yung mga tao. Hindi kaya, ito tanong na diretso, hindi kaya galing sa drugs ang negosyo ng mga partner mo, yung mga kasosyo mo? Sigurado po ako, hindi po. So, hindi. So, hindi kaya ito ay nilolonder lang, money laundering dito sa Pilipinas, yung perang galing sa mga illegal na source? If you're gonna ask me po, hindi po. Ito bang si Mr. Wu, ilang taon? Mga ilang taon ito? $40 plus? May asawa? Yes po, meron. Chinese, Pilipina? Chinese po. Nandito sa Pilipinas o wala? Wala po. Sa China? Nasa Singapore po. Anong negosyo niya sa China? Alam mo? Sino po? Si Mr. Wu. Wala. So, hindi mo siya ganun kakilala to know. Ang alam ko lang po is nagtatrabaho siya sa government agency noon. Tapos nag-resign na po after. Simpleng police lang po siya. Yon. Alam mo ba na may mga record siya sa pagiging police? Record na? Record na maraming negative na record siya doon sa China. Alam mo ba yon? Sige, sasabihin ko sa iyo at the appropriate time. Okay? So, again, nakakapagtaka kasi na nag-invest ka dyan, yung hard-earned money sinasabi mo, galing sa'yo, galing sa mother mo, itinaya mo dyan sa negosyong yan, wala kang kasiguruhan kung ito ay babalik o sigurado kang babalik. Magdedibidendo ka. Mr. Chair, wala pong kasiguraduhan sa negosyo. Yes, Congressman. Interjection lang. Kasi, bakit gusto nyo sa Pampanga? Anong meron sa Pampanga? Sisi. Bakit? Ba't di mo kagad masagot? Kasi nandiyan ka lang, tagal-tagal mo na sa amin. Sa Pampanga. Tiga Pampanga ako. Hindi crowded ang Pampanga po. Tsaka malapit siya sa Manila. Malapit siya sa Manila? Opo, 2 hours drive lang. 2 hours na biyahe lang po. Sino ang gumawa ng Pogo sa Porac? Nung una, real estate lang po siya. Tapos pinarentahan lang po sa mga
Pogo. Hindi nga. Sino ang gumawa yung contractor ng mga building na 40 plus sa Porac? Double check ko po para masigurado ko lang na tama po yung information na ibibigay ko po sa inyo. May kontrata ba kayo nung gumawa ng mga building sa Porac? Ang alam ko po, meron po. Pwede mong bigyan itong committee na to para malaman natin? Try ko pong mag-contact kasi wala po talaga ako lahat ng contact eh. Dahil nga yung phone ko May building permit ba kayo? Ang alam ko po meron kasi, hindi ko po sigurado po ha. Basta ang alam ko po meron kasi may tagalakad for that po. Well, anyway, kaya tinawag ko to kasi masyado nang kawawa yung probinsya po namin. Masyadong sikat araw-araw. Alam niyo po, kaya nandito yung Quadcom. Number 1, diyan nakita yung droga na 3.6 billion na 560 kilos sa bayan ko sa Mexico, Pampanga. Pangalawa, diyan nangyari ang bentahan ng lupa, ang nakabili mga Chinese na korporasyon and all incorporators ay Chinese. Ang nakabili, thousands of hectares. Ang nakabili, mga Chinese. Kaya yung public accounts nandito. Pangatlo, yung Pogo, nakita natin sa Porac, sa Bamban. Kaya nandyan si Chairman Dan Fernandez. Pangapat, kaya sinasabi ko to, nalulungkot kami, maraming tumatawag sa akin, anong nangyari sa probinsya natin sa Pampanga? Diyan nangyari yung karumal-dumal na pinakita ni Chairman Fernandez. Pinugutan ng ulo, pinatay, talagang grabe yung ginawa nila. Kaya nandito tayo ngayon, di ba kasi? So, next time, kung pwede mong ibigay sa amin yung capitalization ng inyong kumpanya para ma-assess lang namin yung paggawa nyo sa Bamban at saka sa Porac. Pwede ba kasi? Mr. Chair, correction lang po wala po akong kinalaman sa Bamban. Hindi Porac, po sa amin. Porac. Opo. Si Alice Goo, meron naman kaalaman sa Bamban, di ba? Kaya we invited Alice Goo na. Si Alice Pilipina? Hindi ko po. Tanungin niyo po siya. Kasi hindi po ako si Alice eh. Hindi, kaya nga tinatanong ko lang siya. Kasi boyfriend mo yung kapatid niya, kamo. Opo, pero again, hindi po ako close with Alice. Yung kanyang kapatid, Pilipino, Chinese? Ang alam ko po, Pilipino siya. Yung alam mo? Opo, ang alam ko. Okay. Siyempre, Mr. Chair, hindi ko na po siya natatanong for that. Kasi, kanina pa po naririnig ko that you are not involved in Lucky South 999 operation. But inadmit mo po that during your visit in Pagcor to settle the accounts of Lucky South 999 with Harry Roque, bakit ikaw? Di ba sabi mo kanina, you're not involved in the operation of Lucky South 999? Then, all of a sudden, you represent Lucky South 999 sa Pagcor na alam mo, Pogong pinag-usapan doon, that the sublease agreement, not the sale of the property in which ang claim mo is real property lang kayo. And you've said na hindi ka involved sa Pogo. But now, you're confirming that you represent Lucky South 999 to settle the account of a Pogo licensee, which is Lucky South 999, doon sa Pagcor. Napaka-inconsistent po. Hindi po. Bakit hindi? Nagbayad lang po ako at nag-present para sa Lucky South 99. Ayun yung problema. Pero po, okay lang po magsalita po? Yeah, tapos pero mo. po, hindi po ako, wala po akong kinalaman. Mr. Chair, I'm sorry. We cannot allow this kind of attitude from Ms. Ong. Allow the members to finish their question, okay? Masyado kang pa-cute eh. Hindi po. Pasensya na rin po. Thank you, Chairman. Let it be put on record that Cassie Ong is lying because inconsistent po yung sinasabi niya kanina. Nakikinig lang po ako, is not representing Lucky South 999, but here comes the payment of accounts. Siya po ang bumayad. Kahit sabihin mo pa po, hindi mo pera from Chen, but still, you represent Lucky South 99 in Pagcor to settle that account. That's on record.
At pag dinay mo, you're lying na. Wala kang school na pinag-aralan o doon ka nag-aral sa China, hindi sa Manila? Kick-out student po ako. Kick out ka. Magaling. I mean, ngayon lang ako nakakita ng hindi nag-aral at kick out na magaling sumugot sa hearing na ito. Ang mga kausap mo, mga congressman, pero ang galing mong sumagot, ang galing mo kami paikutin dito. Ngayon lang ako nakakita, Mr. Chair, ng isang babaeng 24 years old na walang pinag-aralan, drop out, na nakakasagot ng kanyang klaseng sagot sa hearing na ito. There was an issue between you and Mr. Dennis Cunanan with regards to the $500,000 that supposedly Mr. Harry Roque told us that you gave to Dennis Cunanan. What's the truth about this? Ang ano po dyan is, ang sabi po ni Dennis Cunanan is naloko po siya. Pero nagbigay ka ng $500,000 kay Dennis Cunanan? Because Dennis Cunanan was denying under oath that he received $500,000 from you. I think hindi po. Nagbigay ka ba o hindi? Nagbigay po pero hindi po buong 500 po. Magkano binigay mo? I-double check ko po. Cassandra, panay ka check ha? Hindi po, Mr. Chair. Hindi mo matatandaan yung ganong kalaking pera, $500,000 or $400,000 na ibinigay mo kay Dennis Cunanan? Personal mo bang binigay yung $500,000? Sabihin na natin $400,000. Personal bang binigay kay Dennis Cunanan yung $400,000 or whatever price is that? Whatever amount is that? Personal ba o hindi? Yes po. Personal. Binigay mo sa kanya. So, kung binigay mo yung almost $500,000 kay Dennis Cunanan, so ibig sabihin, nagsisinungaling si Dennis Cunanan. Mr. Chair, hindi po isahan yan. Yes, no matter what. So, basta nagbigay ka ng almost $500,000 kay Dennis Cunanan. Nagbigay ka? Hindi ko po alam yung amount, pero nagbigay po, pero hindi isahan po. Mr. Dennis Cunanan, so you were denying the $500,000. Ano ba totoo dito, Mr. Dennis Cunanan? Your Honors, we will stand by our statement that we didn't get that. Whatever the reason for their action, I suppose they just wanted to get a payment plan with PAGCOR, which eventually they were able to settle with PAGCOR. So I suppose, Your Honors, on that aspect of the fund that they were talking about, nothing was missing with the government agency, and I suppose that is something that they have to deal with me personally, and we will act on it based on how it is being presented, Your Honors. Because as far as we are concerned, since that time on until this point in time, nothing legal have been happened on our part. We were even being asked support to help them with their reapplication for registration. So if that thing happened, I suppose they will not even call back on me and ask for support, particular to their re-registration, reapplication for registration. Yeah, okay. Were you able to hear what she just said on this committee regarding the $500,000 that you misuse the money of $500,000? Is that correct, Cassie? Ang pagkakaalam ko po is parang naloko po siya. Naloko ka daw? Opo, pero hindi, ang alam ko po is hindi po. But you are denying that you accepted money from Cassie Ong. Yes, Your Honor, because we don't deal directly. So in other words, Mr. Chairman, somebody is lying between the two. Maliwanag na maliwanag, may nagsisinungaling sa inyong dalawa. Hindi namin malaman kung ikaw o si Cassie. Your Honors, if I may, when I was working for them as their liaison, particular to their application for registration, we did. We helped them facilitate their fees with PAGCOR, and these were properly documented. That's why they got their license. Okay, thank you. Cassie, meron ka bang what you call this acknowledgement, receipt that you have given him
the staggered amount of $500,000? Mr. Chair, bali, naging witnesses lang po ko ng mga panahon na yon na to prove na parang na ako lang, tawag doon, dumaan po talaga yung money kay Mr. Dennis Cunanan po. Hindi, what do you mean by witnesses? I mean, naging witness ka. Pero ang sabi mo kanina, ibinigay mo staggered yung pera. So, paano ka naging witness sa isang bagay na pagbibigay mo? Sinong... Bali I can't po, get it. I cannot get it. Mr. Chair, pwede mo po. Mr. Chair, bali po, may ibang tao nag-aabot sa kanya. Nandun lang po ako. Is this true, Mr. Dennis Cunanan? Sino yung nag-abot? Again, Your Honors, whatever were entrusted to us at that time were properly documented and were properly, because they will not have their license if we haven't done our part and our role. So, whatever the transactions that went through with them internally, by the time I was out, wala na po akong alam doon sa mga nangyari. Mr. Chair, quick manifestation. Mr. Cunanan is not being responsive to the Honorable Dan Fernandez because he was asking for a confirmation if it is true that Cassandra Ong was only witnessing the handing of money to Dennis Cunanan. With the indulgence of Congressman, again, let me put in record that, again, he's lying. Ms. Cass is lying because a while ago, he said, sabi mo, binigay mo kay Dennis Cunanan yung pera. Now, you're telling us again, bago na naman na you're just a witness. Eh, so you're lying. Just for the record, Mr. Chairman. Dalawa na yan. Thank you. Pag pangatlo, baka mapilitan ako that I will move to cite you again in contempt. Sa sulat mo, addressed to the Quad Committee, sa 4 na chairman, wini-withdraw mo yung iyong signing of waiver. Why? Yung time na nangako po ako or nagsabi ako ng yes sa inyo is yung time na wala pa po akong kaso. As of now, I have 87 cases po.